Natapos tayo sa nakaraang video na kung saan ay lumuhod si Becky sa ating bida na si Yoo-won, upang magpakita ng paghanga, at tanda ng kanyang pagsunod nito sa kanyang mga layunin sa hinaharap ng demonic cult ng kasama siya. Napasabi na lang dito si Yoo-won na ngayon ay naiintindihan na niya, at napatanong kung pinlano ba niya na sa harap ng madaming tao niya ito gawin. Pinupuri naman ni Wang Hul ang mga ginawa ni Becky, kahit na medyo nakakahiya siya sa ginawa niya. Naiinis naman si Becky dito dahil sa matinding kahihiyan, at sinasabi na ito na ang huling payo na susundin niya mula kay Wang Hul, tinatawanan lang naman siya nito sa malayo. Habang papasok naman sa loob ng kanyang silid ang senior instructor, ay tinatanong siya ng kanyang kasamahan kung ayos lamang ba ito, kaya naman sinabi niya sa nagtanong kung sa tingin ba nito na galit siya dahil lamang sa tinalo siya ng isa lamang kadet. Sabi nito na nakuha niya ang yellow tag ng patas, kaya wala siyang dapat na ikasama ng loob. Sabi nito na talagang nakakamangha ang Cadet P2, upang matutunan ang napakagandang sword technique na iyon. Tingin ba nito ay natutunan ng Cadet P2 na si Yoo-won ang mga bagay na iyon sa Right Guardian? Sabi dito ng senior instructor na maari, dahil ang Right Guardian ay isa ding Grandmaster Martial Artist. Napapatanong naman si Instructor Lim Pai-ong na kung bakit ang isang kilala na master sa blade technique ay tuturuan ang kanilang estudyante ng isang sword technique. Bigla itong nagtanong sa senior instructor kung hindi ba ito magtutungo ng opisina. Sinagot naman siya nito na mauna na siya dito, at kailangan niya munang makalanghap ng sariwang hangin. Sa itaas naman ay naghahantay ang Academy Director kay senior instructor. Bungad nito sa left guardian na kung hindi dahil sa kanyang sound telepathy, ay baka nawala na ito sa kanyang kontrol kanina habang nakikipaglaban. Sabi naman nito na kahit sino ay magre-react ng kaparehas ng kanyang ginawa, habang kinakaharap ang ganong klaseng sword technique. Sabi ng senior instructor na sa kanyang kabataan ay nakipaglaban ito sa ilang daang labanan laban sa puwersa ng justice at forces of evil, at alam naman nito na kasama niya ang Lord sa mga labanan ng madaming beses. At sa nakikita nito kung paano niya alalayan ang Lord Xian bilang kanilang mga guardian, ay sigurado ito na siya ang mas nakakaalam sa bagay na ito. Ang sword technique na ginamit ni Xian Yoo-won, kung hindi siya nagkakamali, ay kaparehas ng Heavenly Demonic Sword Technique ng kanilang Lord, bukod pa doon ay mas nakakatakot pa nga ang ginawa ng batang iyon. Ang Heavenly Demonic Sword Technique bilang isang sword technique na ginawa ng founder ng demonic cult, ang Heavenly Demon. Mayroong mga tanyag na sword technique ng demonic cult, ang naipapasa lamang sa mga nagiging lord ng demonic cult. Ayon sa kwento, na ang Heavenly Demon Ancestor, tanyag na martial artist sa kapanahunan nito, ay namuno bilang isang tanyag na martial artist at salamat sa sword technique na ito. Sa isip naman ng Right Guardian, na sa unang tingin ay kahalintulad ito ng Heavenly Demonic Sword Technique, ngunit ang totoo ay sobrang napakalayo nito. Ang sword technique na ginawa ni Yoo-won ay nalampasan kahit pa ang Heavenly Demonic Sword Technique ng kanilang Lord. Papaano naman niya ito nagawa, hindi kaya ay natutunan niya ito mula sa Sapphire Monolith na sinasabi na nagdadala ng Heavenly Demon Ancestor Epiphany. Ngunit ang likod ng mga monolith ay nasira galing sa mga bakas ng mga espada, at nakita na niya din ang mga ito ng maraming beses, pero wala pa din itong nakuhang kahit na anong impormasyon dito, kaya naman ay papaano. Biglang nagtanong ang senior instructor kung ang sword technique ba na ito ay hindi kaya galing sa. Agad naman na pinigilan ito ng Right Guardian sa kanyang pagsasalita. At sinabi na ang mga patungkol dito ay ililihim na muna nila. Kaya naman sabi dito ng senior instructor kay Right Guardian, na parehas lang din pala sila ng iniisip, dahil dito ay makakaasa siya. Habang ang mga ito ay nagsasaya at binabati si Yoo-won sa pagkakakuha nito ng yellow tag, ay may biglang lumapit sa mga ito at tinatawag si Yoo-won. Bigla itong lumuhod sa harapan ng bida at sinasabi na nagtungo siya dito matapos marinig ang lahat ng sakripisyo nito sa kanyang mga naiwan. At narinig nito na naghahanap siya ng mga talentadong mga miyembro, kahit na ano pa mang kasarian at pananggalingan na clan. Siya si Ho Sang-hwa, Cadet 220 mula sa Destructive Axe Clan. At kung tatanggapin niya ito,
ay nangangako siya na ay lalaan lamang ang kanyang buong buhay upang paglingkuran ang ating bida. Nakita naman ni Becky ang naging reaksyon dito ni Wang Hul, at napapatanong kung bakit ito biglang namula. May humabol naman na isa pang kadet, at sinabi na ang martial arts nito ay hindi ang pinakamaganda. Ngunit kung tatanggapin niya ito ay nangangako siya na ibibigay ang buo niyang katapatan kay Yuhun. Natuwa naman dito si Yuhun, at sinabi na kahit sino ay maaring mapalakas ang kanilang martial arts, ang pinakaimportante, ay nagpapasalamat ito dahil sa gusto niya na sumunod sa kanya. Hindi naman masukat ang sayang naramdaman ng kadet sa mga sinabi ni Yuhun sa kanya. Nang bigla namang nagulat si Yuhun dahil sa may kadet na biglang sumigaw at iniuntog ang ulo nito sa sahig, at sinasabi na siya si Jin Guk, pinakamatandang anak ng Jin family, at nangangako bilang kanyang habang buhay na tagasunod. Napasabi naman dito si Heobong na hindi kaya ay nasobrahan naman ang isang ito, habang si Becky at Wang Hul ay parehas ng iniisip, na nakakuha na naman sila ng isa pang Heobong sa grupo. Sa mga nangyayari ay napaisip naman si Wang Hul, dahil kulang pa din sila ng 3 sa grupo. Akala nito na dahil sa pagpapakita ng lakas ni Yuhun ay madami ang magpapakita ng interes na sumali sa kanila, pero dahil sa kakakuha lamang ni Yuhun ng yellow tag ay may oras pa naman. Nagtanong naman si Yuhun kung nasaan na ang iba nilang kasamahan, sumagot naman dito si Wang Hul, na una ay maghanap muna sila ng pribadong lugar. Agad naman silang nakahanap ng isang tahimik na lugar malapit sa Demonic Academy, at nag-umpisa na magpulong. Matapos na maipaliwanag kay Yuhun ang ginawang pag-alis ng dalawa sa kanilang grupo ay nalungkot naman ito. Agad naman itong nagbago, at nagpapasalamat kay Yang Chil at Zhao Min, para sa kanilang kasipagan upang manghikayat ng ibang mga kadet. Napatanong naman si Yuhun na bukod sa dalawang umalis, ay nasaan si Oh Jong. Bigla namang nagkaroon ng malungkot na ekspresyon ang mga ito sa tanong ni Yuhun. Dahil sa nakikita ni Yuhun sa mga mukha nito, ay nagalit siya at tinatanong kung ano ang nangyari. Matapos na maikwento kay Yuhun ang lahat at ang kadahilanan kung bakit nagpapahinga si Oh Jong sa infirmary, ay napasabi na lang ito na ang hanggal na si Hail Mayung, ay hindi pa din nagbabago sa ginagawa nitong hindi maganda. Natutuwa naman itong pinagmamasdan ni Wang Hul. Sabi nito na ibang-iba na ito hindi kagaya dati, galit ito ngunit pinapanatili nito ang pagkakalmado at pagkontrol sa kanyang killing intent. At sa tingin niya ay hindi na ito padalos-dalos di kagaya dati. Kaya naman ay nagtanong ito kung ano ang gustong gawin ni Yuhun. Dahil sa ang intensyon talaga ng Demonic Academy ay ang maglaban-laban sila para sa yellow tag, ay ang ginawa ng hanggal na iyon ay hindi niya masasabi na mali. Ngunit, mukhang walang isa sa mga ito ang handang patawarin ang mga hanggal na iyon, kaya naman sinabi nito na dahil sa malaki ang pagkakautang nila sa mga iyon, ay oras na para magbayad na sila ng pagkakautang sa mga ito. Pagkasabi nito ay nagpalabas naman ito ng isang malakas na killing intent, naramdaman naman ito ni Becky, at napapatanong kung talaga ba na nagbago na ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa ibang dako naman ng Academy, ay may dalawang grupo ang nag-uusap. Sabi ng leader ng kabilang grupo, na gaya ng inutos nito, ay nagawa na nilang salsalan si Hail Mayung upang kuhain ang yellow tag ni Becky. Nakangiti naman dito ang Kadet 5 at sinasabi na tingin ba nito na hindi ito tutupad sa kanilang kasunduan. At inilabas nito ang yellow tag, ngunit, hindi nila natapos ang kanilang ipinangako sa kanya, nagtataka naman ang Kadet kung anong ibig sabihin nito. Kaya naman ipinaliwanag ng Young Master na ang usapan ay ang tulungan siya na makuha si Becky, ngunit may Becky ba siya na nakikita ngayon? Kaya naman ay napatanong dito ang Kadet kung ano ba ang gusto nitong ipagawa sa kanila. Natawa naman dito ang Young Master, at sinabi na wala na itong nais na ipagawa sa mga walang kwenta. Naisip nito na upang makuha nito si Becky, ay kailangan nitong may paranas sa kanya ang matinding paghihirap. Kaya naman ay nagtanong ito sa mga kasamahan niya na kung mayroon pa ba sa kanila ang karapat-dapat upang maging isang group leader. Nagulat naman ang Kadet na kaharap niya sa sinabing ito ng Young Master. Napansin naman nito ang naging utusan niya dati na si Yampa, kaya naman ay agad niya itong tinawag.
Sabi nito sa kanya na nais niya itong bigyan pa ng isa pang pagkakataon, naging interesado naman dito si Yampa. Inutos ng young master dito na iligpit niya ang mga ito, at galpihin si Baekgi, at ang grupo ni Cheon Yuun, at kuhanin ang hawak ng mga ito na yellow tag, alam naman na siguro nito ang gagawin niya. Agad naman itong lumuhad dito at nangako na hinding-hindi niya ito bibiguin, sinabihan naman siya ng young master na dapat lamang, at huwag na itong gagawa pa ng isang napakawalang kwentang pagkakamali kagaya ng dati. Dagdag pa nito na kapag nagawa nila na makuha ang yellow tag ng mga ito, ay gumawa sila ng grupo kasama ang mga palpak na ito sa ilalim ng kanyang pamumuno, at dahil dito ay magkakaroon na sila ng group leader, kaya naman ay lahat ay panalo sa nais nitong plano. Nagalit naman ang kadet sa nais nitong gawin sa kanila, ang maging mga utusan at sakripisyo. Sa isang training ground naman sa loob ng Demonic Academy, ay nilapitan ng kadet 200 na si Yampa, ang isang grupo na nagsasanay. Nang makalapit ay tinanong niya ito kung siya ba si kadet 108, na si Hail Mayung, ang leader ng Group 6. Napansin naman niya ang kadet sa likudan at naalala na isa ito sa tumulong sa kanya sa pagkuha ng yellow tag kay Baekgi ng nakaraang araw. Nagtanong naman ito kung ano ang nais nila sa kanya. Sabi naman dito ni Yampa, na di na ito magpapaligoy-ligoy pa, nais niyang hingiin ang tulong nito, dahil kailangan niya ang yellow tag upang makapasa sa ikatlong pagsusulit. Sabi naman dito ni Hail Mayung, na wag siya nitong pinapatawa, dahil bakit niya ito tutulungan kung wala naman siyang mapapala dito, kaya naman ay umalis na ito dahil nakakaabala lamang sila sa kanilang pagsasanay. Bigla namang sinabi ni Yampa na paano kung sabihin nito na ang gusto nilang pagnakawan ay ang grupo ni Cheon Yuun. Pagkarinig sa pangalan ng ating bida ay agad itong natigilan. Dagdag pa nito na may pagkakautang siya dito kay Cheon Yuun, at ito ay isang nakakainis na pagkakautang, at kinaharap niya ang labis na pagdurusa ng dahil sa kanya. At kung magagawa nila na makuha ang yellow tag nito, ay ang grupo nila ay mabubuwag. At sino naman ang gugustuhin na sumunod sa tao na 2 beses nang nawala ng grupo? Sa totoo lang, ang tiyansa ng kanyang pagka-disqualified at hindi makakuha ng ikatlong pagsasanay ay tataas. Sa isip naman ni Hail Mayung ay nais na sana nitong tapusin ang kanyang sinimulan kahapon, ngunit ang lakas nito ay umangat, kaya naman ay napapatanong ito kung makikipagtulungan ba siya sa mga ito at sa tingin niya ay mukhang wala na siyang iba pa na pagpipilian. Maya-maya pa ay pumayag na ito matapos ang ilang minuto nitong pag-iisip. Nagpasalamat naman dito si Yampa sa matalino nitong desisyon, nagtanong naman ng hanggal na si Hail Mayung kung kailan ba sila aatake. Sinagot naman siya ni Yampa, na ngayon na mismo, nakaramdam naman ito ng matinding pananabik, at sinasabi na gusto nito ang kanyang estilo. Habang nagpupulong sila Yuun at ang grupo nito, ay biglang may tumawag sa kanilang pansin. Ito ang grupo nila Yampa at Hail Mayung, sabi ni Hail Mayung na hindi magaling ang mga ito sa pagtatago sa malawak na kagubatan. Napangiti naman dito si Yuun, at sinabi na pupuntahan na sana niya ito. Ngunit ngayon ay nagpapasalamat siya sa kusang pagpunta nito sa kanyang harapan. Sabi naman ni Hail Mayung na bakit ito tumatawa, hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon na kinakaharap niya ngayon, at napakatanga talaga nito. Sinagot naman siya ni Yuun at sinabi na linya niya dapat ang mga sinabi niya. Agad namang sumigaw ang isang kadet kanila Hail Mayung na ibaba nila ang mga wooden sword nila. Nagulat naman si Yampa at Hail Mayung, dahil napapalibutan sila ng mga kadet na kanina lamang ay kasama nila. Kaya naman sabi ni Yuun, na tatanungin niya ulit ito, sino sa kanilang dalawa ang tunay na tanga. 4 na oras bago ito, sa empty field sa tabi ng expert training facility. Tinatanong ng isang kadet kung ayos lamang ito na magtungo ng mag-isa, sabi naman dito ni Pyong Hak na wala itong dapat na ikabahala dahil siya ang nagsabi sa mga ito na mag-isang pupunta. Nag-aalala naman dito ang kasamahan niya dahil may masama itong nararamdaman. Sabi nito na makakabuo sila ng grupo kapag nakakuha sila ng yellow tag, ngunit sabi naman ng kadet na ang isang yellow tag ay kulang para sa 20 kadet na nandito, at magiging sanhi lamang ito ng kanilang pag-aaway-away.
Sinabihan naman siya ni Pyong Hak na ibig bang sabihin nito na maghihintay na lamang sila dito at walang gagawin? Bukod pa doon ay upang mabuhay sa loob ng Demonic Academy, ay hindi nila maiiwasan na madumihan ang kanilang mga kamay. Ito na talaga ang magiging katapusan nila kapag sumuko sila dahil lamang sa mahihina ang mga ito. Ngunit ang gamitin ng kanilang dating group leader na si Baekgi bilang kapalit. Pinakalma naman ito ni Pyong Hak, at sinasabi na huwag itong mag-alala. Ipinapangako nito na kapag nagtagumpay siya ay magkakaroon ito ng isang pwesto kapag naging group leader na ito. Nang bigla namang may nagpahinto sa kanila, nang makita nila kung sino ito ay nabigla naman sila. Kaya naman napatanong si Yoon kung bakit mukhang nasorpresa ang mga ito, at nagsidatingan din ang mga kasamahan ni Yoon. Agad namang nagtanong si Baekgi sa mga ito, kung gumawa ang mga ito ng isang kasunduan gamit siya. Nagalit naman dito si Pyong Hak at tinatanong kung ang dahilan ba ng pagpunta nila dito ay upang maghayganti sa nangyari sa kanila kahapon. Di naman maiwasan na pag-usapan sila ng mga ibang kadet na nagsasanay sa paligid, at sinasabi na si Baekgi at lalong-lalo na kay Yoon, ay dapat nila itong iwasan, dahil ayon sa narinig ng mga ito ay wawasakin ni Yoon ang iyong dantian kapag nagawa mong galitin ito. At tignan na lang nito kung gaano kadaming kadet ang inihatid nito sa loob ng infirmary. Sinigawan naman niya ang mga natatakot nitong mga kasamahan, na kung mga tanga ba ang mga ito, at sinasabi, na lamang sila kung titignan sa dami ng bilang. Narinig naman ito ni Yoon kaya naman ay sinabi nito na mukhang ito ang tanga, upang sabihin ang ganitong mga bagay sa kanyang harapan. At bigla itong sumugod sa harapan ni Pyong Hak na labis nitong ikinagulat. Agad na hinawakan ni Yoon ang kamay nito, at habang naghahanda ng isang atake ay sinasabihan niya ang kanyang kamao na kontrolin nito ang kanyang lakas. Agad naman itong tumama sa katawan ni Pyong Hak na ikinagulat ng lahat. Dahil sa isang suntok ni Yoon ay tumilapon ito, at dahil sa lakas na naibigay dito ni Yoon ay nagpagulong-gulong ito ng malayo. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala si Yoon, na napalakas siya sa ginawa niyang pagsuntok sa katawan nito. Agad namang sinugod ni Haeobong ang isang kadet na kasama nito at tinatanong kung nasaan na ang yellow tag na ninakaw ng mga ito kay Oh-jong. Agad naman itong sumagot na ang kumuha ay si Ha-ilmayong matapos na durugan ang lahat ng mga daliri nito. Gaya ng inaasahan, hindi hahayaan ng swap ang nahanggal na si Ha-ilmayong, nahayaan lamang sa mga ito ang yellow tag, dahil sa galit ni Haeobong ay sinapak niya ito. Pinigilan naman siya ni Baekgi, nagalit naman dito si Haeobong at sinasabi na kaya niya ito pinipigilan dahil sa dati niya itong mga kasamahan. Sabi ni Baekgi, nabigyan niya muna ito ng kaunting sandali, at nagtanong ito dito kung ano ang patungkol sa kasunduan ng mga ito patungkol sa kanya. Sumagot naman ito at sinabi na ang young master ng Blade Clan na si Chonyu Chan, ay sinabihan sila na gipitin nila si Baekgi sa pamamagitan ng pag-atake dito at sa pagkuha ng yellow tag. Narinig naman ito ni Yoon, na ang young master ng Blade Clan ang may pekana. Galit naman si Baekgi sa young master, at hindi siya makapaniwala sa mga narinig, dahil pakiramdam nito ay may pagkakautang ito sa kanya dahil sa ginawa nitong pagliligtas, ngunit ang lahat pala ay kaugnay lamang sa kanyang plano. Dagdag pa nito na kung ang kapalit ba nito ay ang pangako sa kanila na yellow tag, sumang-ayon naman ito dito at humingi ng tawad kay Baekgi. Sa nangyari ay nagalit si Baekgi sa mga ito at hinayaan na si Haeobong na gulpihin ang kadet na ito. Sabi nito na gagawin niya ang kung ano ang ginawa nila kay Oh-jong. Maya-maya pa ay inawat na ito ni Wang Hul. Nagalit naman dito si Haeobong, kaya naman sinabi nito na sa tingin niya ba na ang gulpihin ang isang kadet lamang ay magiging masaya na sila, magtiwala ito dito dahil mahuhuli nilang lahat ang gumawa nito kay Oh-jong. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.